You know, for just less than 200,000 pesos, meron ka ng ganito. Yan ang pinadala sa atin ni Asus para sa matindihang 1440p gaming PC. And also, syempre, perfect na rin yan for content creation and workstation setup. You know, para sa akin, ganito yung mga tunay na investment, lalong-lalo na if you are really into high-end gaming o kaya kahit kung gusto mong pagsabayin yung content creation tsaka gaming din. Simulan na natin yan. Umpisa natin sa ating processor, ang 7800X3D. Siyempre pa, for most 1440p games, this CPU gives a stellar performance para sa smooth, snappy, and of course, happy gaming. Pinili din natin yung X3D kasi siya yung version na goods talaga for gaming. Dahil sa kanyang 3D V-Cache, mas mabilis ang data transfer and really good sa ating games and kahit nga real-time multitasking. Siyempre pa, para sa ating motherboard, yan ang Asus TUF Gaming B850 BTF Wi-Fi W. Yung W dyan, ibig sabihin yung white version nila, ang ganda oh. Tignan nyo naman, aesthetic talaga tignan. This is one of the best motherboard out there. And B850 rin yung ginamit nating chipset dahil ito yung pinaka solid for AM5 build, lalo na kung gaming talaga ang hanap mo. Gusto ko rin sabihin na yung TUF series nila is talagang pangmatindihan. Lalo na sa mga laptop, yan yung pinipili natin kung gusto natin ng mga pambaragan din na portable gaming setup. Though of course, halos lahat naman talaga na Asus brands is sobrang tibay. Lalo na itong laptop na to, kung may chance kayo, pwede nyo tignan. Yun talaga, ang tibay niyan. I'd like to mention lang no, na yung iba, mostly ang pinagtutuunan ng pansin sa ating PC build is CPU, GPU, and sabihin na nating power supply and aesthetics. But of course, we have to also deal with the best motherboard out there. Kung bakit ko yun nasabi, kasi better motherboard equals better power delivery din. Siyempre, binabalance yan ng motherboard. Fortunately, itong motherboard na to is capable of delivering 14 plus 2 plus 1 power design, which means na magiging stable talaga yung power para sa ating each components. In that way kasi, mas consistent yung clocks, mas bihira ang random stutters, and future-proof na din kahit pa lumabas yung mga bagong AM5 processors. At isa pa sa mga favorite ko dito is, meron siyang hindi lang dalawa pero tatlong M.2 slots na SSD. Gusto ko yan kasi lagi ako nag-upgrade ng storage eh. Lalong-lalo na kung content creator ka, maintindihan mo siguro ako dahil ang bilis makaubos ng storage. So, ito, pasok na pasok yan dahil tatlo yung NVMe slots niya. And hindi lang slots, dahil PCIe 5.0 din yung kanyang capacity. Ibig sabihin, yan yung fastest ngayon. Halos lahat na nga yata dito na eh. Sulit talaga tong PC na to. Andyan din yung DIY friendly features niya tulad ng Q-Latch and Q-Release, meaning to say mas madaling magtanggal kabit at mag-upgrade nga ng mga M.2 NVMe SSD. Meron din siyang QLED design para hindi na natin hulaan kung ano ba yung may problema sa atin, just in case magkakaproblema tong mga ganitong unit na magbibigay rin sa atin ng warning signals kapag may errors nga yung ibang parts natin. Kung need naman ng BIOS update, nandito yung ating Q-Flash. Ayun, yung BIOS flashback, meaning to say hindi mo na kailangan pa ng CPU or ng RAM para mag-update ng BIOS. So gagana na siya, mag-update na agad siya. Ang convenient doon kung kayo ay nagre-repair ng mga PC. And dahil nga high-end ang motherboard natin, magpa-partner tayo ng high-end na GPU dyan. Ang maganda rito sa motherboard na to, meron siyang Q-Release Slim para hindi mo na susungkitin yung pinaka-latch niya doon sa lagayan ng ating graphics card. Sa mga nagbe-build kasi ng PC, medyo mahirap yan tanggalin, ikabit at itanggalin ulit just in case kailangan nyo. Pero meron tayong Q-Release Slim na. Q-Release Slim. So ito, angat lang natin yung ditong side. Tapos automatic matatanggal na siya. Hindi pa hilang ganito. I-slant natin ng ganito. Pag nagkanto, automatic ma-unlock itong latch niya. Automatically ma-unlock niya na yung ating GPU at hindi mo na kailangan mag-worry na baka mabali yung ating latch. These motherboards adapt the advanced BTF design din, which is their back to the future style. Meaning to say, it will easily allows you to work and manage yung cable sa likod para mas maganda yung ating cable management. At ayun nga no, kung makikita nyo, wala na yung motherboard 24 pin dito kasi halos lahat ng mga power and mga connectors ay nasa likod na. Ito, pati yung USB connector niya and yung HD audio na nandito na rin sa likuran. Kaya sure ka na magiging malinis talaga yung cable management mo. Astig, di ba? Bihira ka na makakita ng cable dito sa harap at ayun nga, mas maganda na siya compared sa mga previous versions. And ayun nga, tough talaga. Kumbaga, parang pinoportray niya na malakasan yung datingan niya. Kung iisipin nyo, ang ganda rin ng mga heatsink niya na para sa akin, maganda yung design kasi hindi siya kalat-kalat, isang bagsakan na lang yung pinakapagkakalagay sa kanya.
Alright, proceed pa rin tayo. Siyempre, para naman sa ating cooler, meron tayong Stuff Gaming LC3 360 ARGB LCD White Edition. So, ang ganda rin yan. Nako-customize nyo rin to actually. Hindi ko lang na-customize na kasi para sa akin ang ganda naman na niya. Bagay na rin yung kanyang itsura para sa ating team. Pero pwede nyo rin naman siyang malagyan ng iba pang details like yung temp and other data na gusto nyo makita. Actually, pwede rin yung oras gawin yung relo. Yun, pwede nyo i-customize din. Siyempre, pa-powered din siya with triple ARGB fans na 120mm din naman. Of course, this version is enough para low yung ating temperature and mapalamig yung ating processor. Siyempre, papunta na tayo sa ating exciting part, ating Asus Prime Radeon RX 9070 XT. Ang ganda niyan, ang sarap. Para sa mga gamers, ito yung the best GPU that they can buy para sa Radeon lineup. Of course, solid talaga yung 1440p performance niyan. Pero actually, nung tinest namin, kahit yung 4K nakagawa niyan eh. Kung gusto niyo panoorin yung game testing natin, nandyan yung chapter. Pwede nyo nang skip yung iba pa and diretso kayo dun sa ating gaming testing and conclusion. Pero solid talaga yung performance ng ating GPU dito. Actually, nag-render din ako ng ibang 4K videos and walang hiccups talaga. Sulit talaga, wala ka nang hahanapin pa. Ano pa mga hanapin mo? Ito na yung pinakamatikas talaga. And for the memory naman, nagtataasan yung memory natin in the market, but unfortunately, wala tayong magagawa doon. But this one is paired with 16x2, total of 32GB ng RAM from AGI or AGI. To be honest, this is the first time that I heard and saw their RAM. Pero hindi naman ibig sabihin is hindi sila reliable. Actually, Asus partner with them, Agile Gear International. So, ibig sabihin, matikas talaga yung mga RAM nito. Paired din yung 1TB natin na SSD from AGI din and wala naman ako nakita problema doon. So far, kung mataas naman talaga yung speed niya, masasalo rin yun ng ating motherboard. So, PCIe 4.0 din naman yun and kaya talagang i-handle yung ating transfer rate para sa pag-open and pag-load ng ating mga games. And lastly, para naman sa ating power supply, of course, nasa atin na yung pinakamatinding GPU and high performance na motherboard. Hindi mo syempre dapat tipirin yung ating power supply. Kaya ang pinares natin dyan is yung Asus TUF Gaming 1000 watts 80 plus gold power supply. Syempre, ginintuan yung certification natin dyan. Gold certified yung ipapares natin dyan para mas mainam and mas efficient ang power delivery papunta sa ating mga high-end PC parts. ATX 3.1 compatible na din siya. Yan ang latest ngayon and future ready na rin recommended specifications ng ating mga power supply. And also, I'd like to say na this power supply is guaranteed to last kasi nga meron pa siyang 10 years warranty. San ka pa? Long term talaga ang relationship natin pag Asus build ang pinili mo. You know? And sorry, meron pa pala yung case natin which is the Asus A31. Na-review ko na yan dito. Isa to sa mga best na case kasi ang lalaki ng kanyang butas para sa ventilation and of course maporma rin naman and nasa harap pa yung ating front panel and yung ating switch. Gusto ko kasi talaga yun kaysa sa mga nasa ibabaw na front panels and switch buttons. And syempre pa para sa ating monitor naman, pinarder din natin to sa napaka-astig talaga. Ito na yung pinaka-astig. Nung nakaraan meron tayong monitor na X27 yata yung nireview ko dito. Ang ganda na niyan eh, pero ito talaga yung pinaka-mas maganda sa lahat dahil yung mga usual na IPS pinanis na yan ng ating OLED monitor which is the XG3 2CWG 32-inch 4K monitor. Ang ganda talaga. Grabe, parang may malaking cellphone tapos ang taas ng refresh rate. So, ang sarap mag-browse. Parang ayoko na nga tumigil dito eh. This monitor are priced for what it is kasi high performance naman talaga siya. Siyempre pa, kung hindi ka naman magpapares ng magandang monitor sa 1440p or 4K gaming natin is para saan pa yung high-end natin na parts kung hindi rin naman may output na maayos ng ating monitor. Ito yung pinaka-the best and pinaka-beast na monitor na nakita ko. Thank you talaga sa Asus sa pinapartner natin dito para ma-experience din natin yung mga high-end na pyesa na mga ganito. Sobrang saya ko pag pinapadalhan tayo ng mga bagong gadgets and bagong tech ni Asus to test it out and para ma-share din naman sa inyo. So everything looks really sleek and perfect for any mid or high-end gaming rig and also for a color accurate setup as a content workstation workhorse. So tinest ko siya and with the rendering, I think really good naman talaga siya kahit 4K pa nga yung
nirender ko dito sa Adobe Premiere Pro. And ito rin yung Cinebench result niya for both multi-core and single-core na testing. Kayo na ang humusga para dyan, pero para sa akin, super capable na of rendering 4K video edits. Para sa akin, ano pa ba yung hahanapin mo para dyan? Kung yan yung resulta ng ating testing. Also, I'd like to share na yung motherboard natin ay napakadaling i-tweak dahil meron na rin siyang AI advanced features tulad na lang nitong AI advisor. Pwede mong sabihin sa kanya yung mga na-experience mo, and with that, you can easily get the advice and tweak and optimize your PC with the AI recommendation. Astig yun, di ba? Honestly, hindi naman talaga ako for gaming, pero nandito si Master Kokoyashi and siya yung nag-test para sa mga games na to. Malupit video card ko, patay kayo. Ang smooth eh. Oo. Diba? Nakakadami ng patay kumbaga. Diba? Boom, galing ah. Walang kalaglag. Boom. One shot. Ganda no? Ang galing oh. Ang smooth eh, no? Taragis siya ganyan pala eh. Takwa. Uy. Ganitong PC tayo mo sa maksa. Nakalapit na. Uy, nasaan ka na? Ayun lang. Yun lang, nasa likuran. Warzone Call of Duty, playable guys sa 4K. With max settings. Tingnan nyo naman yung graphics niya, no? Tingnan naman yan. Diba? Para nang makatotohanan to eh. Expectate na lang tayo guys kasi hindi natin masyadong kabisado to. Pero overall review, playable talaga siya in 4K. Aganda ng graphics. Wala akong masabi. Grabe. Pati mga detalye ng mapa niya. So, ito. Okay. Monster Hunter playable for 4K resolution. Grabe sa graphics. Goods na goods for Monster Hunter 4K. Sobrang smooth. Magagandang graphics. Diba? Sabay-sabay pa yan. Altab-altab ka lang pag medyo naboboring ka. Oh, diba? Ganun lang. Oh, diba? Ganun lang ka-smooth eh. Ito pa oh. Oh, diba? Sobrang smooth. Yan no. Kahit konting lag, wala ka mararamdaman dito sa game na to. Tingnan nyo naman, oh, diba? Yung city pa lang, oh. Okay, kay Call of Duty Warzone naman, ang ganda rin ng naging gameplay natin dahil sa kayang-kaya niyan ng 4K resolution, no? Napaka-smooth ng natin, laro kanina. Wala ring ping masyado. First time ko malaro yung games na to. Ang ganda niya, kayang-kaya niya talaga yung 4K resolution. Kung 1442 yun, mas okay pa rin. So overall reviews natin for Warzone ni Call of Duty. Ang ganda, grabe. For 4K resolution, napaka-smooth ng gameplay natin. Recommended talaga yung ganitong build for mga gaming enthusiasts. Asus Gaming, 4K resolution, goods na goods. So final thoughts, what do you think of this PC build? Pero para sa akin, during testing and kahit nung nagre-render ako, sobrang sarap talaga gamitin. Pinartner pa rin natin ito ng ating Mons Geek na keyboard and Logitech na super light 2C na mouse, which is designed really for gaming. So lahat ng parts ay ililink ko rito and bibigyan ko rin kayo ng Excel sheet para ma-check nyo lahat ng parts. Pero you can buy this pre-built PC builds sa mga available partner stores ng Asus. Punta lang kayo sa mga leading stores, sa mga malls physically, and online din naman pwede. Check nyo lang yung mga recommendations na powered by Asus. And syempre, of course, pwede rin naman kayong pumunta sa mga stores ng Asus para magpa-build ng mga gaming and optimized performance na workstation. You know, punta na kayo dahil meron silang freebies until the end of this year. Yan o, yung mga yan. Habol na kayo dahil sulit naman talaga pag Asus brands ang pinili mo. Also, just to share, pwede ka rin manalo ng 5 days and 5 nights tour ticket to Danang ba? O Danang, hindi pa ako nakapunta ron eh. Danang, Vietnam. By purchasing
including at least 2,000 pesos worth of AGI products, and kung gusto niyo ng details no, nasa link din naman. Pati yung raffle contest na yon sa baba. So if you like this build, sana makatanggap ako ng like sa inyo, and comment nyo dyan kung ano masasabi nyo sa build na to. Sulit ba or sulit na sulit talaga? Ano pa yung pwede nyo ma-recommend or suggest para sa build na to? Thank you so much sa panonood, sa mga solid na nagsusupport sa channel na to. Sobrang saya ko. Thank you so much pre, mga trops. Salamat sa inyo. Merry Christmas. You know, astig ba? Ganda oh. Kulay white. Medyo black lang din naman tong radio natin.